Ayan. Salamat po sa mga nag-special number. Parang kamukha ko yung isa doon. Ayan. Sige po, tayo po yung mag-aral po ng salita po ng Diyos. At buksan po natin ang ating po mga Biblia sa Romans chapter 15. Kung kayo po ay isang mga membro sa loob ng church, sigurado po, meron po tayong lahat na nakakasalamuha. Iba-iba ang ugali, iba-iba ang pakikitungo. At kung minsan ay, sabi nga ng Bible, kailangan mong pagtiisan ang iyong kapatid. Kaya po, tungayan po natin ng ating talata. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ng Romans chapter 15, verse 1 hanggang verse 4. Sabay-sabay na lamang po tayo. Ano po, maikli lang naman po. Romans chapter 15, verse 1 hanggang verse 4. So kagaya sinabi ko po kanina, kung kayo po ay kabahagi ng church at may mga nakakasalamuhang iba't ibang personalidad sa loob ng iglesia, sobrang kailangan po natin ito. Verse 1, handa, basa. Kaya tayong malakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay. Sapagkat sa Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga mag-aalipusta ay nahulog sa akin. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang gitan ng pagkityaga at sa pagsik ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa aming pong talatang binasa. Tunay, Panginoon, na hindi lahat sa amin ay malakas, hindi lahat sa amin, Panginoon, ay mahihina, at hindi lahat, pare-pareho, Panginoon, ng preference namin sa ibang mga bagay na hindi naman malinaw sa Biblia. Kaya dahil sa mga differences po na ito, ay minsan natitisod kami, Panginoon. Kakasala kami, Panginoon, sa bawat isa. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tamang tugon, Christian-like conduct, ika nga, Panginoon, ng iyo pong salita, para po makapamuhay ng narapat at maayos, Panginoon, sa harapan mo at sa harapan ng mga kasama po namin sa loob ng iglesia. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Naranasan niyo na po ba, mga kapatid, na mawalan ng pasensya dahil sa kahinaan ng iba? Baguhin natin yung tanong. Naranasan niyo na po bang mainis sa kapwa kapatid dahil sa kahinaan niya? Naranasan niyo na po ba yun? Siguro marami sa atin. Naranasan ko na yun. Naalala ko po yung isang kwento sa akin dati nung ako'y bata pa. Meron daw pong isang bata na may kapatid siyang mas bata sa kanya. At dahil sa pagiging bata pa nung kanyang kapatid, ay hindi niya ito pinapatulan. Minsan nasabunutan siya, minsan nababato siya, minsan nasasampal siya, at sobra talaga siyang nasasaktan ng kapatid niya. Pero hindi niya ito pinapatulan. Kaya nga lang, dumating yung panahon na napuno yung kapatid na mas nakakatanda. Sabi niya, nung siya ay isang beses siyang nawalan ng pasensya, sabi niya, sobra ka na. Kapag lumaki ka, papatulan na kita. Sabi niya sa kapatid niya. Hanggang sa dumating po yung panahon na yung kapatid niya mas bata, lumaki, mula pagiging baby, lumaki, nagkaedad, nagkaisip. Ang nangyari, madalas na silang nag-aaway. Minsan po, mga kapatid, ganito rin po tayo sa ating Christian life. Kahit sa loob ng iglesia, hindi man tayo nagsasabunutan dito kaya nagbabatuhan, pero tama yung sabi ng teacher namin sa Bible School, na tayo po'y malaki na, may gulang na, may edad na, pero minsan, bata pa rin mag-isip. Nasa mga malaki ng katawan, pero immature pa rin. Nawawalan ng pasensya, ayaw magpagtiisan ng kapatid, at minsan, nakakasakit tayo sa ating kapwa. Yan po tayo. Mga believers po yung pinag-uusapan. Pero minsan, yan po tayo. Minsan nakakalimutan natin na ang isang mga obligasyon natin sa loob ng iglesia
Actually, nakasulat po ito sa covenant natin na wag po tayong maging katitisuran sa ating kapwa mananampalataya, kundi maging pagpapala. Minsan, akala natin dahil pwede na natin gawin, may kalayaan tayong gawin ng isang bagay na hindi naman malinaw sa Bible, Christian liberty, mamaya pag-usapan natin yan. Akala natin, libre na tayong gawin yon, ay hindi na natin kinoconsider yung ating kapwa mananampalataya. Baka sila'y matisod, manghina, mawala sa pananampalataya. O kaya, mas worse, minsan nawawala po yung pasensya natin, naiinis talaga tayo at dumarating sa punto na nakagawa tayo ng mali. Kaya pong hamon po natin ngayong pong hapon po na ito, ay ito po. Dahil tayo pong lahat ay may obligasyon. Ano po yung obligasyon po natin? Na pagtiisan ng ating kapatid sa kanila pong kahinaan. Yes po, hindi po lahat tayo pare-pares ng spiritual level. Hindi po tayo lahat pare-pares ng konsensya sa ating pong mga nababasa sa Biblia. Meron po mga kapatid na sila'y mahihina, ang tinatawag mahina yung kanilang konsensya. At dahil po doon, ang obligasyon po natin, tayo pong lahat, pagtiisan po natin sila. So ano pong gagawin natin ngayon? Gayahin si Kristo at basahin ang kanyang salita upang makapagpatuloy kahit na nagtitiis. Gusto mo bang magpatuloy na pagtiisan yung iyong mga pinagtitisang mahihinang kapatid sa pananampalataya? Minsan mahirap po, ano po? Kung madali, di sana, di na sinulat to ni Pablo. Pero minsan mahirap. Kaya po, anong gagawin natin? Imitate Christ. Gayahin natin si Jesus Christ. Mamaya, yan po yung ating pong encouragement. Kung ikaw ay naiinis na sa iyong pinagtitiisan, ang encouragement, gayahin natin si Jesus Christ at basahin natin ang kanyang salita para tayo makapagtiis. Ang ating title, Pagtiisan ng iyong kapwa. Alam natin na yung kapwa po dyan, hindi po lahat ng kapwa, kundi lalo na yung mga kapwa believers po natin. Kaya po, magkaroon po tayo ng layunin. Magkaisang pag-iisip na nagsumikap, nagpa-pursue, hinahabol ang tama at magandang relasyon sa bawat isa. Na mga nakakasalamuhan natin sa loob ng church, hindi po ito inutos o hindi po ito binigay na obligasyon sa mga tao sa labas, kundi sa loob ng Roman Church. Kaya po, para po ito sa atin, mga kapatid, na matuto po tayong pagtiisan ng ating kapwa, bigyang lugod sila at huwag ang ating sarili. Konting background lang po sa aklat po ng Roma. Ang Romans po ay sulat po yan ni Apostle Paul para sa mga taga-Roma at ibinigay po yan, ipinahayag po yan ni Pablo, yung malalim na doktrina about sa salvation. Kung mapapansin nyo po dyan, kung mapapansin nyo po sa ating pag-share ng gospel, nandyan po yung mga tinatawag na Romans Road. Sa Romans kasi yan, tinatalakay lahat. At sa pamamagitan lamang, yung salvation sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa law-keeping. Sabihin din ni Pablo dyan, hindi sa pamamagitan ng batas, pinalaya na nga kayo dyan eh. Gaya po ng mga sulat po ni Pablo, yung Romans din po may dalawang part. First part, doctrinal part, na dito tinatalakay po ni Pablo yung blessing ng mga mercies of God. Romans chapter 12, alam natin yan. At ganoon din, tinatalakay din ni Pablo sa unang part, yung ating kalagayang mga tao, lahat ng mga tao nung di pa tayo ligtas. At sa pangalawang part ay application. So dahil nakatanggap ka ng mercy of God, dahil naranasan mo yung mercy ng Panginoon, anong gagawin mo ngayon? So may mga application. May mga dapat tayong gawin bilang mga mananampalataya. Kasama po ang ating pag-aaralan ngayong pong hapon. At dito po sa ating pag-aaralan, makikita nyo po na actually, chapter 14 pa lang. Chapter 15 na tayo, pero chapter 14 pa lang, pinapasimulan na ni Pablo yung naisin niya na magkaroon po ng unity and love sa loob ng iglesia, na magkaroon po ng kaayusan sa kapwa, sa loob ng kapwa Kristiyano, sa loob ng church. At habulin natin yung magandang relasyon sa bawat isa. So, ang question para po sa atin lahat, paano ko ba magagawang pagtiisan ang aking kapwa mananampalataya? Nabibigyang lugod sila, hindi ang aking sarili. Ibig sabihin, uunahin sila, hindi ang aking sarili. Dahil sa kanilang kahinaan, kahit na sila'y mga mahihina sa pananampalataya. First point natin, tamang mindset.
Ano ba yon? Meron tayong obligasyon na pagtiisan ang kahinaan ng mga may hina. Para magawa po nating mapagtiisan ng kahinaan ng mga may hina sa pananampalataya, kailangan muna nating magkaroon ng tamang kaisipan. Na tayo po ay may obligasyon na pagtiisan ng bawat isa. Actually, pagtiisan sila. Specific person po kasi ito. Letter A. May mga malakas at may hina sa pananampalataya. Sabi ng ating talata sa verse 1, kaya tayong malakas ay narapat magtiis sa kahinaan ng mga may hina. So, makikita po natin dito, balik natin ba sa point natin. There are those who are strong and meron din yung mga weak in faith. Meron talaga. Kasi nga, dinistinguish ni Pablo. Ano bang ibig sabihin ng malakas dyan at mga mahihina? Dito po sa ating talata, ang mga malakas at mga mahihina ay hindi po tumutukoy sa pisikal. Pisikal na kalagayan. Brother James, yung mga mahihina ba dyan may sakit? Hindi po ganon. Ito po ay tumutukoy sa kanilang spiritual na katayuan, spiritual standing, conscience, and faith po nila. Ito pong mga malakas po ay mga believers na may mas malalim na pagkaunawa sa Christian liberty, na kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon nung tayo po'y naligtas. Na hindi po sila natitisod o natakot gawin yung mga bagay na akala ng iba na pinagbabawal sa Bible, pero wala naman talagang malinaw na pahayag sa salita ng Diyos. Yung mga malakas naman, yung mga mahihina naman ay mga kapatid din sa pananampalataya. Pero hindi po sila sobrang nakakaunawa o wala po silang ganap na pagkakaunawa o konsensya sa mga bagay na iyon. Christian liberty. Kaya sila ay mas maingat at may pag-aalinlangan lagi. Nalabagin ang mga akala nilang bawal sa Bible pero wala naman talagang nakasulat. Ano ba yung Christian liberty na binabanggit natin kanina pa? Ito po yun. Ang Christian liberty po o kalayaan ng Kristiyano ay kalayaang ibinigay ni Kristo nung tayo po'y sumampalataya mula sa pagsunod sa kautusan, sa mga batas. Lalo na sa mga bagay na hindi tahasan o hindi malinaw na ipinagbabawal sa Biblia, gaya ng pagkain. Nung panahon po sa Old Testament times, meron po silang mga dietary law. Ibig sabihin, ito lang yung pwede nilang kainin at ito lang yung pinagbabawal nilang kainin. Merong mga pagkain sa kanila talagang madumi ang tingin nila doon. Sabi nga ni Jesus Christ sa New Testament, diba? Lahat ay nilinis. Hindi naman nagpapadumi yung pumapasok sa katawan, kundi po yung lumalabas. Tama po, yung lumalabas sa katawan kasi yun nagpapasama sa atin. So, yun po, may mga Kristiyano po na yun ang tingin nila. May mga pinagbabawal pang kainin, may mga paniniwala sila na hindi sobrang mahalagang issue. For clarification po, hindi po nila pinagdidibatihan dito yung pagiging Diyos ni Kristo. Kasi importante po yun. Kung hindi Diyos si Kristo at kung may issue ka doon, hindi Kristiyano yung tao na yun. Ito po, mga Christian po talaga to. So naniniwala sila na Diyos si Kristo, hindi din po nila pinag-uusapan dito yung gospel. Kung faith plus works, hindi po ganun. Sila talaga yung tunay na Kristiyano, naniniwala na si Kristo lang ang paraan ng kaligtasan. So yung pinag-uusapan po nila dito, yung mga issue na hindi malinaw, hindi sobrang mahalaga, pero para sa iba, may bigat pa rin, marahil dahil sa kanilang mga past and previous na paniniwala. Halimbawa po nito, sa 1 Corinthians chapter 8, dito po may mga Christian sa loob ng Corinth Church. At alam po natin yung background ng Corinth. Kung meron pong matuwid dito, kakunti lang. Kasi sa kanila, sobrang sasama talaga ng mga tao po sa kanila. Yung influence nila sa community nila, pangit talaga yung nangyayari. Yung prostitution sa kanila, sobrang laganap. Ganyan po yung Corinth. Kaya po sa loob ng church, even pa binasa nyo po yung 1 Corinthians, mababasa nyo po ang dami-daming issue sa loob ng church nila na kailangang bigyang pansin ni Pablo. Pero yun yung may mga Kristiyano nagbabaranggayan. Hindi po ba? Chapter 6 po yun ng Corinth. So, daming issue. Isa po ito sa pagkain. Na may mga Christian na may mga ilang Christian na alam po nila na yung Diyos-Diyosan, hindi naman talaga totoo.
Wala naman talagang kabuluhan. Kaya malaya po silang kainin lahat ng mga pagkain o karne, kahit pa hinihain ito sa mga Diyos-Diyosan. Bakit po? Kasi po nung panahon po nila, ay halos lahat po ng binibenta sa karne na market. Maski hotdog siguro. Ano? Hindi, wala pa pong hotdog nung panahon po. Lahat ng karne na ibinibenta sa market po nila, inihain sa Diyos-Diyosan. Opo. Kaya po may mga Krisyano, may mga kapatid sa pananampalataya, kapag si Brother Lance o si Brother Juice, nakita ko kumain ng hotdog sa panahon nila, akala nila, sa konsensya nila, bumabalik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kahit hindi po ganon yung nangyayari. Basahin natin, chapter 4. Kaya tungkol sa, ito yung pahayag ni Pablo, verse 4, yan. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, ito po yun. Nalaman natin na ang Diyos-Diyosan, ito yung argument ni Pablo, nalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa libutan. Bakit po? At walang Diyos liban sa isang Diyos. Kasi alam po nila yan. There's no other God. None but one. Isa lang. Subalit, verse 9, mag-ingat kayo. Ang kausap po niya dito, yung mga malakas sa pananampalataya. Baka ang kalayaan, Christian liberty, yung ibig sabihin ng kalayaan, pwede nilang gawin yung mga bagay na hindi naman pinagbabawal sa kanila. Baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mga mahihina. Yun yung ayaw po ni Pablo. Kaya, para sa kanya, dahil ayaw niyang matisod yung mga mahihina. Verse 13. Kaya kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid na mahihina, kailanman hindi ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Si Pablo, yan yung kanyang conviction. Para kay Pablo, okay lang kumain ng karne. Hindi naman niya sinabi yung bawal. May argument pa nga siya na pwede natin kainin yan. Pero dahil sa mga pangyayari na pwede siyang makatisod, hindi na siya kakain. Alam niyo po ba mga kapatid, meron pa po sa chapter 14, hindi na po natin titingnan, ano? Pero meron naman po mga kapatid sa Romans chapter 14, naniniwala sila na may mga espesyal na araw, na may mga araw na mas banal. Opo. Yung iba naman naniniwala na pare-pareho lang lahat ng araw. So may mga differences po talaga of preference. Minsan na hindi po malinaw sa Bible, pero para sa iba may bigat pa rin. Kaya po, hinahamon po tayo dito po ni Pablo sa ating talata. Romans chapter 14 pa lang, yun yung context natin. Romans chapter 15 at sa 1 Corinthians chapter 8, sa binasa po natin kanina, na wag po nating tisurin ang ating kapatid sa pananampalataya. Wag po tayong maging katitisuran. Sabi nga sa verse 1 natin, hindi magbigay lugod sa ating sarili, na ang ibig sabihin po nito, ay hindi mo dapat gamitin ang iyong kalayaan para sa iyong sariling kasiyahan o personal na kagustuhan. Minsan mga kapatid, lilimitahan natin yung sarili natin para hindi matisod po yung iba. Kaya kailangan po nating magtiis. Ano bang ibig sabihin ng pagtitiis sa ating pong talata? Maaari pong unawain ito, sabi ng mga nag-aaral ng Bible, sa dalawa daw. Una ay pag-tolerate. Pero pangalawa, mas malalim, at tingin ko din mas tama, para sa kanila mas tama, ay bubuhatin mo yung bigat ng iyong kapwa. Sa Romans 15, mas angkop po yun. Na mas bubuhatin mo, o pagtitiisan mo, na bubuhatin mo yung bigat na nararamdaman ng iyong kapwa. Ano ba yung bigat niya? Yung bigat niya na ayaw niyang magkasala, ayaw niyang malagay yung kanyang konsensya sa pagkakasala at sa hindi pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Yun yung bubuhatin mo. Ang ibig pong sabihin po nito ay aktibo kang tumutulong, sumusuporta sa kahinaan ng iyong kapatid sa pananampalataya. Gaya ng sinabi sa Galatians chapter 6, verse 2. Yan. Sabi diyan sa talata, dalhin ninyo, mga believers po ito, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Ang ibig pong sabihin ng isa't isa, mga kapatid sa pananampalataya, ang ibig sabihin po ng salitang pasanin, mga burdens, mga alalahanin, mga kabigatan, kasama po ng pagkahulog sa kasalanan. Ang sabi ng talata, dalhin ninyo. So, hindi pala madadala ng unbeliever friends ko yung kabigatan ko. Hindi pala madadala ng kung sino man yung kabagatan ko, kundi tayong lahat inuutusan na magdalahan tayo ng bigat sa isa't isa. Na ibig sabihin niyan, susuportahan mo
tutulungan mo, i-encourage mo, alalayan mo, gagabayan mo. Yan po yung sinabi po ng talata. At ganoon din po yung hamon po sa atin dito, mga kapatid. Madalas po kapag po merong pagkakaiba-iba sa ating mga paniniwala na hindi naman major truth sa Bible. Kung sino si Jesus Christ bilang Diyos, hindi din pertaining sa salvation. Minsan, ang tingin natin, kapag magkakaiba-iba, hayaan natin sila. Mapunta sila sa mali. Tama bang kaisipan po yun? Parang mali po, ano po? Na minsan, sa hindi po natin pagkonsidera sa kanila, hindi po natin pagpansin sa kanilang kahinaan, minsan tayo po yung nadadala sa mali. Na tayo naman yung nasa tama, pero dahil sa hindi mo binigyang halaga yung iyong kapatid na maaring matisod, ikaw pa yung nagkasala. Sabi nung isang nag-aaral ng Biblia, therefore, to bear the weakness of the fellow believers is not simply to tolerate those weakness, but to help carry them. Tulungan mo sila. By not being critical or condescending, by showing respect for sincere view or practice that we may not agree with. So, paano mo tutulungan yung kapatid mo sa pananampalataya? Sabi ng isang nag-aaral ng Bible, sa pamamagitan ng hindi daw pagiging critical sa kanila. Minsan sabihan pa natin, grabe ka naman. Parang yun lang. Hindi sa pagmamataas o sa pagbababa sa kanila, kundi gagalangin natin yung kanilang view. Even, hindi tayo magkakapareho. So, mga kapatid, makikita po natin dito na meron talagang pagkakaiba minsan sa ating mga pananaw sa mga maliliit o hindi major truths sa Bible. Pero ang dapat po nating gawin ay magtiisan sa bawat isa. Ang idea po dito ay magpapakita po tayo ng genuine love. Yun po yung ibig sabihin po nito. At praktikal na malasakit sa ating pong kapwa. Hindi po tayo dapat makipagtalo sa mga maliliit na usapin ni magiging mapanirang puri o mapaghusga sa mga kapatid po natin na maaaring sensitibo pa sa kanila yung mga ganitong usapin. Kaya po magkaroon po tayo ng tamang viewpoint. Kung bakit po ba tayo magpaparaya? Para po ito mapanatili ang unity at magandang relationship ng bawat isa. Mga kapatid, kung hindi naman po big deal ang iniisip natin at preference lang natin yon, wala naman talaga sa Bible, huwag natin ipilit. Minsan, pag nakatingin tayo sa iba, tapos, for example po ako, meron po sa court namin, malapit lang kasi, ice tubig, sila po yung nagbe-bet game. Ibig sabihin, naglalaban para sa ice tubig na 2 pesos lang yung halaga. Minsan nagsusuntukan pa, mapakamot ka na lang sa ulo. 2 lang, nag-aaway pa tong mga to. Minsan kapag nakatingin po tayo sa mga taong ganon, parang okay lang, parang ang tali-talino po natin. Pero po kapag sa atin na nangyari, mga kapatid, pinipilit natin yung preference natin. Wala naman sa Bible Hindi ko po sinasabi na hindi tayo magkaroon ng preference, Nabasa kayo sa Bible, sabi ng God's Word, hindi na dapat tayo maturuan dahil may Holy Spirit, Pero po, tinuturuan po tayo ng Bible na kapag may mga differences po, matuto po tayong magpakumbaba, magbigay, magparaya, sa pamamagitan ng pagpipigil po ng ating pong sarili. At ganoon din po, sana po, huwag po nating sadyain at isurin si kapatid. Pangalawang application po, ipakita po natin ang pagmamahal, hindi lang po kapag madali. Mahirap pong magmahal kapag mahirap nang mahalin yung mamahalin mo. Kapag may mga differences, huwag po tayo maging critical. Huwag po tayong, kala mo tayo yung mga teacher na mga talino, na kinikritik natin si kapatid natin bawat kilos. Huwag pong ganun, mga kapatid. Magpakita po tayo ng pagmamahal sa pamamagitan ng paggalang sa kanila pong mga pananaw. Minsan po, mga kapatid, magparaya po tayo. Kung talagang tayo po ay espiritual, ang tunay na espiritual, nagpaparaya. Letter B. Ang obligasyon po ay nasa mga malakas. Kung mapapansin niyo po sa talata, makikita po natin na ang obligasyon
ang obligasyon po na ito ay nasa mga malakas. Ibig sabihin, yung mga may lubos na pagkaunawa ng kalayaan ay binigay ng Panginoon. Na pagtiisan ng mga may hina. Sabi po ng verse po natin, kaya tayong mga malakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng may hina. Kung babalik po tayo sa ating pong verse, ayan, thank you, Brad. Sa unang part, isinasama ni Pablo yung kanyang sarili. Pansin niyo po ba yan? Sabi din sa verse, kaya tayong, sama si Pablo, kaya tayong malakas. Ibig sabihin, si Pablo din, naintindihan niya yun. Naintindihan niya yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero po, sinasabi din dahil sa atin ni Pablo, yung obligasyon para sa mga may sapat na gulang. Sabi diyan, kaya tayong mga malakas, kausap niya yung mga malakas, ay narapat magtiis sa kahinaan ng mga may hina. Na ibig sabihin sa mga malakas, na kusang loob at may pag-ibig po nating pigilan ng paggamit ng ating pong mga kalayaan para po sa mga kapatid po nating mga may hina. Para po hindi sila matisod, hindi nila mabali yung kanila pong konsensya. At ito po ay malalim na obligasyon. Bakit po? Kasi kung papansinin po natin yung verse po dyan, meron po dyan sa Tagalog, hindi sobrang obvious. Pero po, sa English, nakalagay po dyan, obligation. Ought. Yung salita pong nararapat, na ang ibig pong sabihin niyan sa original na lingwahe, na tayo po ay may utang na kailangang bayaran. Pananagutan na dapat gawin at tungkulin na dapat tuparin. Ito'y nararapat nating gawin. Hindi ito payo lamang, mungkahi lamang o optional lang sa atin. Ito'y mabigat na obligasyon para sa mga mananampalataya, kaya dapat po nating pagtiisan ang bawat isa. Pagtiisan talaga ang kahinaan ng mga mahihina. So sa last part, sabi sa verse, hindi po upang mabigyang lugod ang ating pong sarili. Sabi nung isang nag-aaral ng Bible, kung patungkol daw yan sa pagkain, actually yung ating pong context patungkol po talaga doon sa pagkain. Sabi ng isang nag-aaral ng Bible, this implies that the strong will not insist upon pleasing themselves in what they eat when dining with the weak. Hindi mo daw pipilitin na mabusog at makain yung mga gusto mo. Habang kumakain kasama ng mga mahihina, instead, they will limit themselves so as not to cause them distress. Ilimitahan natin yung ating mga sarili para hindi sila matisod. So tayo po ay magpipigil, hindi lang dahil iniutos po sa atin na wag natin itong gawin, kundi dahil ayaw nating makatisod sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, kung ikaw ay may malakas na konsensya sa iyong pananampalataya, ang obligasyon po natin, huwag manisod. Nang ibig sabihin po nun, lilimitahan po natin ang ating sarili para hindi po natin magawa ang kasalanan. So, mahilig ka ba sa dinuguan? Mahilig ka bang magsine? Gusto mo bang gumamit or prepared mo bang gumamit ng mga hard copy na Bible? Alam nyo ba, sinasabi ko po yun kasi may mga Christian sila, kapareho natin. Pero sila ay against sila sa mga ganun. Kahit yung ganito. Oo. Opo. So, ang sinabi sa atin sa talata, limitahan. Hindi naman pinagbabawal eh. Limitahan. May narinig pa nga ako eh. Susuot ako ng maskara kapag pupunta ako ng sine. E di, gawin natin, di ba? Para walang matisod. Limitahan, yun yung sinasabi po ni Pablo. Yung salita pong tisurin, mga kapatid, o matisod, hindi po yun kapareho ng ma-offend o masaktan. Magkaiba po yun, Ang salita pong matisod ay kapag ang ating pong mga ginagawang pagpilit at pagbubuyo kay kapatid ay magriresulta na malabag niya yung kanyang kalooban at siya ay matutulak sa kasalanan. Yun po yung salitang matisod. Kapag si kapatid ay tinutulak natin sa pagkakasala, na malalabag niya yung kanyang konsensya. Kaya nga sinasabi po dito ni Pablo na tayo pong lahat ay may obligasyon na magtiis na wag po nating itutulak sa pagkakasala yung ating kapatid. Minsan po, dahil sa sobrang
inis mo sa pagkakaiba mo sa iyong kapatid, minsan sinasadya na po natin gumawa ng mga bagay na makakapagpatisod po sa kanila. Nangyayari po ba ito? Aminin niyo po. Nangyayari po ba ito sa sobrang inis natin? Opo. Alam mo nang maiinis siya kapag ginawa mo yon o matitisod siya. Gagawin pa rin natin. Mahirap po ba na hindi makapagpatisod ng kapwa sa mananampalataya? Opo, mahirap. Kasi hindi ko naman alam kung anong ayaw ng konsensya ni Brother Jules. Hindi ko mababasa yon kung hindi niya sabihin sa akin. So mga kapatid, ang application po natin dito, mag-pray po tayo. Mag-pray po tayo na Panginoon, sana everyday, gawin mo ako maging pagpapala sa aking kapwa mananampalataya, sa aking speech, sa aking action, sa aking conduct. Minsan po mga kapatid, pupunta tayo sa church, wala tayong naisin na maging pagpapala sa mga kasama natin sa loob ng iglesia. Ano po? Kaya po yung negative na utos kanina, ginawang positive ni Pablo. Ang bawat isa, point C. Ang bawat isa ay inutusang magbigay lugod sa kanyang kapwa mula sa kabutihan hanggang sa ikatitibay. Sabi po ng verse 2 po natin, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay. Yung negative command kanina, nilagay ni Pablo sa positive na utos. Na ang ibig pong sabihin na bawat isa sa atin, wala pong exemption. So matagal ka mang Kristyano, bago ka mang Kristyano, hindi mo dapat hahayaan na ang iyong pong sarili ay hindi makapagpigil, kundi magtiisan po tayo. Nang gusto po ni Pablo diyan sa talata ay tayo po yung magbigay lugod sa iba. Na lilimitahan po natin yung ating pong sariling gusto at uunahin po natin yung iba. Yun po yung ibig sabihin ng salitang magbigay lugod. Ito po iisipin at uunahin po natin ang kapakanan ng ating kapwa kaya sa ating sarili. Isa po pong definition, tayo po yung magiging blessing, pagpapala sa ating kapwa. So yung kapwa po dyan sa verse 2, tumutukoy po yan sa kapwa believers. At sabi sa last part, para sa kanyang kabutihan. So ito po yung nagdadirect po sa atin, yung last part. Para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay. Ito po yung nagsasabi po sa atin na hindi po natin kukonsintihin ang isang kapwa Kristyano kapag siya'y nagkakasala. Kapag may malinaw na siyang nilalabag sa Biblia, siya sabihan po natin. Kasi po, ang dahilan, bakit po tayo magbibigay lugod, uunahin ang kanyang pangangailangan para sa kanyang ikabubuti, ay para siya'y lumago. Sabi po sa last part, tungo sa ikatitibay. Ang ibig pong sabihin ng salitang ikatitibay ay lumago po siya sa kanya pong spiritual. So, ang utos po ay magbigay lugod sa ating kapwa. At ang dahilan po nito ay upang mailagay sa kabutihan, mauna natin yung ating kapwa, na ang resulta ay tumibay at lumago po siya sa pananampalataya. Hindi po ito, mga kapatid, for clarification, hindi po ito magko-compromise sa atin. Na, para mapagtiisan ko si kapatid, para mapagbigyan ko siya, hindi ko na siya sasabihan ng kanya pong kasalanan. Hindi po ganun. Kundi kapag nakita nating malinaw sa Bible, sabihin natin. Pero kapag hindi naman malinaw, ang goal po natin ay magparaya at isipin yung mga nakabubuti para sa kanya. Naiintindihan ko po na minsan, mahirap po itong gawin. Sino po bang mag-sakripisyo tapos sa dadalian? Hindi po ba? Pero po, mga kapatid, dahil po tayo po yung mga Kristiyano at isa sa mga ebidensya na tayo Christian, sinusunod po natin yung God's Word. Ayan po, nakalagay po dyan, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa. Gawin po natin, mga kapatid. Gawin po natin ito na may pagsusumikap at pwede po natin itong idagdag ngayong pong taon. Ano pong gusto mong maging goal ngayong taon? Maging pagpapala sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Minsan po, for application, minsan po, kaya po matagal ang mga pagtatalo-talo, pag-aali-alitan, kasi nakakalimutan po nating magpakumbaba at hindi i-insist yung ating pong mga kagustuhan.
Minsan kasi, kaya po tumatagal yung alitan, kasi ini-insist po natin, iniisip po natin, inuuna po natin yung ating pong mga karapatan kaysa magparaya. Kaya po mga kapatid, inuutusan po tayo dito na magtiisan po tayo. Sana po mga kapatid, kung may mga differences of preference lang wala sa Bible, wag po tayong maglagay ng bigat sa issue po na yan. Na para bang kapag pinaglalaban mo yung iyong karapatan, para bang buhay mo na yung nakataya. Nakita na ba kayo ng ganon? Preference lang, pero pag nag-away, parang buhay na yung nakataya. Minsan po mga kapatid, ito po yung nauuwi sa pagkakampi-kampihan sa loob ng church. Minsan po, napagsisimulan pa ng chismis at usap-usapan na wala namang planong resolbahin at sinisira lang yung testimony ni kapatid. Minsan po, nagiging dahilan pa ito ng pagkakabahabahagi. Division po, ano po. Kung ayaw po natin itong mangyari sa atin, then matuto po tayo na magbigay, magsakripisyo, at maging mabait talaga sa ating pong kapwa. Mga kapatid, kung hindi naman big issue sa Bible at preference mo lang, isa po sa mga bagay na pwede po nating gawin ay magtiis sa kapwa. Magparaya, magbigay. Bakit natin ito gagawin? Brother James, ang hirap naman yung pinapagawa. Hirap na po mga kapatid, hirap naman. Pero bakit po natin ito gagawin? Bakit ako magtitiis? Bakit ko isasakripisyo yung mga gusto ko? Sabi nga sa today's language, bakit ako yung mag-a-adjust? Diba? Number 2, second point po natin. Ang dahilan, bakit natin pagtitiisan ng kapatid ay upang masunod ang halimbawa ni Kristo. Minsan po mga kapatid, mahirap po talaga na pag-itiisan ng kahinaan ng mga mahihina. At minsan po, nakakainis po na magkaroon ng pagkakaiba-iba sa mga maliliit na aspeto, mga preference. Pero sino po ba ang motibasyon mo para pagtiisan ng iyong kapatid? Kapag naiinis ka na, kapag nagagalit ka na, kapag sumasabog na yung tenga mo, sino ang iyong motibasyon, ang iyong titingnan, ang iyong encouragement, ang iyong hope para mag-endure, para mapanatili na magkaroon ng magandang relationship ang bawat isa? Ito po yung sagot, si Jesus Christ. Kaya sabi po sa verse 3, bakit natin gagawin ito? Nalilimitahan natin ang ating sarili na hindi mo iisipin yung sarili mo at pagtitiisan mo ang iyong kapwa. Kaya sa verse 3, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Kung ikaw iniisip mo, bakit ako magtitiis? Bakit ako mag-a-adjust? Si Kristo nga namatay para sa iyo eh. Sabi pa ng talata, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-aalipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Yung salita pong sapagkat po dyan, sa una nating verse, sa verse 3, ay nagbibigay po sa atin ng dahilan kung bakit ba hindi bibigyang lugod natin ang ating pong mga sarili. Dahil po ang Diyos na nagligtas po sa atin, yun po yung kanyang ginawa. Ito po yung ginawa po ng Diyos para po mamatay para po sa atin, para po ibigay yung kanyang sarili para po sa atin, para po hindi po niya isipin yung kanyang sarili. Si Kristo mismo ginawa po ito. Sabi ng verse, si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Ano pong ibig sabihin po niyan? Kung titingnan po natin yung kalahatan ng Biblia, si Kristo po ay naglingkod. Sabi po ng Pilipos chapter 2, sa panahon po ng kanyang incarnation, pagkakatawang tao, sa Biblia, bagamat si Jesus Christ fully God, 100% fully God, pero hindi po niya pinananganan yung kanyang pagiging Diyos. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 6 and verse 8, sabi po diyan sa ating pong verse, na siya, si Jesus Christ, bagamat nasaan yung Diyos, fully God, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay sa Diyos. Hindi niya to pinanghawakan parang tukuan na ayaw niyang bitawan. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibasay natagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa. Verse 8 po. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging kamatayan sa krus. Sabi ng Mateo chapter 20 verse 28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran,
Hindi na parito ang Diyos para sambahin-sambahin, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay para sa buhay na pantubos sa marami. Ganon din yung sinabi sa Mark chapter 10 verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao, si Jesus Christ, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sabi pa ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, si Jesus Christ mayaman pero naging mahirap para sa iyo, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat siya'y mayaman sa langit, subalit alang-alang sa iyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Yan po yung ginawa ni Kristo. Kaya kung sinasabi mo, ayaw mong gawin ito, anong karapatan mo para umayaw? Kung yung Diyos na nagligtas sa iyo, nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo, ay naglingkod. Sa totoo lang, meron pa pala isa pang verse, John chapter 4 verse 34, nung nandito po si Jesus Christ, sa baba, John chapter 4 verse 34, nung nandito po si Jesus Christ sa lupa, ito po yung kanyang misyon. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama, na nagsugo sa akin, at tapusin ang kanyang gawain. Yan yung kanyang gustong gawin. So si Jesus Christ, mga kapatid, nagpatunay po sa atin na naparito po siya hindi para bigyang lugod ang kanyang sarili. Kaya po, kung ayaw mo itong gawin na magtiis sa iyong kapwa, anong karapatan mo para ayaw mo itong gawin? Si Kristo namatay para sa iyo. Nagbigay lugod para sa iyo. Anong karapatan mo na mag-insist ng iyong kalayaan? Anong karapatan nating sabihin na ito ang gusto natin at ako masusunod? Kung ang Diyos na nagligtas sa atin ay nagparaya, hinubaran ng kanyang pagiging pagka-Diyos, nagkatawang tao, para mamatay para sa iyo at sa akin. Upang mapagtibay pa yung sinabi ni Jesus Christ sa verse 3, na sinabi doon, ay hindi niya binigyang lugod ang kanyang sarili. Upang mapagtibay pa ni Pablo yung kanyang pahayag, nilagyan niya ng quotation. Quotation po yan, verse 3. Na tayo sa verse 3, Brad. Thank you, Brad. Ayan, verse 3. Ayan. Sabi ng verse 3, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay ng kanyang lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, quotation, ang pag-aalipusta ng umaalipus sa inyo ay nahulog sa akin. So ito po ay quotation sa Psalm 69. Ang Psalm 69 po ay isang panaghoy o dalamhati ng psalmist dahil sa panlilibak ng mga umaalipusta po sa kanya. Kahit na ang ginagawa niya, sobrang sipag niya sa paglilingkod. Alam niyo po ba, yung quotation po na yan ng psalmist sa Psalm 69 ay sobrang akma sa naranasan ni Jesus Christ. Kasi sa Jesus Christ, sobrang sigasig niya ng paglilingkod sa Ama, yung pag-aalipusta ng mga umaalipusta sa Ama napunta sa Kanya. Paano po? Namatay siya sa krus. Kaya po, yung point po dito ni Pablo, kung ikaw yung malakas, nagdadahilan pa po tayo na ayaw po nating pagtiisan ang ating kapwa sa kanila pong mga kahinaan. Sinasabi po sa atin ni Pablo dito, nagayahin po natin si Kristo. Si Jesus Christ po, ang ating pong motibasyon, mga kapatid. So kung marami po tayong mga naiisip na pwede po nating maging dahilan para hindi pagtiisan si kapatid sa pananampalataya, sana ito po yung maging dahilan po natin. Ito po yung pinakatanging dahilan po natin para magtiis. Kasi yung Diyos na nagligtas po sa atin, namatay sa atin, naglingkod para sa atin, hindi inisip yung kanyang sarili, inisip po tayo. Kaya po, application, mahalaga na nagbubulay-bulay po tayo ng ating pong kaligtasan. Kasi everyday, nakakalimutan natin yung biyaya ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa atin. At everyday, lalo na kapag po tayo po'y nakaharap ng mga kapatid ng mga mahihina at kailangan nating pagtiisan, everyday, nalilimutan natin na mapagbiyaya nga pala ang Diyos, kaya kailangan ko rin maging mapagbiyaya. Minsan yun nakakalimutan natin Mahalaga pong sundin ng rules. Hindi po pwede na hindi mo nakalimutan mo lang kaya ka nagkasala.
Hindi ganon na sinasabi natin. Pero po, mahalaga din na habang sinusunod po natin yung mga batas na pinapagawa po sa atin, meron po tayong biyaya. Meron po tayong pagpaparaya. Mga kapatid, piliin nating isuko ng ating pong mga karapatan alang-alang sa ikabubuti ng ating pong kapatid. Kung si Kristo nga ay hindi pinaglaban ng kanyang sariling karapatan, siya'y Diyos, nagkatawang tao para sa iyo, ganoon din po sana tayo. So gusto niyo po bang masukat kung meron na po tayong level ng malakas sa pananampalataya? Ang tanong po sa atin, marunong po ba tayong magparaya, magtiis? Nawa po, ang katotohanan po na ito, ang magtulak po sa atin kapag po tayo po ay napapagod ng magtiis. Meron ka bang mga kapatid na unreasonable? Nakakagulat, pero meron. Anong gagawin mo? Magtiis ka. Sa ating talata, verse 4, makikita po natin, bigyan na lang natin yung point, tapos na po tayo. Sa verse 4, ang mga bagay na isinulat noon ay para sa ating pagkatuto upang pagtiisan, upang sa pagtitiis at kaaliwan ng kautusan, tayo magpatuloy na may pag-asa. So sinasabi po sa atin ng verse 4, para po sa pagbubuod, na isang mga makatutulong po sa atin para po matuto po tayong magtiis ay ang God's Word. Sabi po sa talata 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noon, sinasabi po ito ni Pablo kasi po nag-quote po siya ng Old Testament, yung verse 3. Kaya sinasabi niya na lahat ng mga bagay na nakasulat doon, magagamit po natin yan para po tayo matuto sa pagka-encourage at mag-endure kahit na mahirap. Kaya po mga kapatid, basahin natin ang God's Word. Baka mamaya kaya po hindi po tayo marunong magtiis at hindi bigyang lugod ang ating pong kapatid sa pananampalataya. Kasi po hindi po tayo napupuspos ng salita po ng Diyos. Kung ang God's Word ang daan para po tayo po'y magtiis sa kapwa, sana po, magbasa po tayo ng salita po ng Diyos. For our application sa prayer mamaya, ano bang pwede nating ipag-pray kung ito ang pinapagawa po sa atin ng Panginoon? Number 1, panalangin po natin ang ating pong mga sarili. Mga kapatid, lahat po tayo, iba-iba ang ating pong background. Iba-iba ang ating kinalakihan. Iba-iba po ang ating pong mga pinagdaanan. Pero po, pwede po tayong magkaroon ng harmony, unity sa loob po ng iglesia kung matututo po tayong magtiis. So, pwede po nating ipanalangin yung ating pong mga sarili na Panginoon, tulungan mo po ako na wala man tayo pong pinagtitiisan ngayon sa biyaya ng Diyos. Sana po, wala po. Pero kung meron man, tulungan tayo ng Panginoon. Panginoon, baguhin mo po ako na tulungan mo po ako magtiis. At ganoon din po, pangalawang application, in prayer, mag-pray po tayo, mga kapatid, na maging pagpapala po sa ating pong kapatid sa pananampalataya. Na wag po nating silang sadyaing tisurin, kundi everyday, maging pagpapala po tayo. Para po sa ating pagwawakas, gusto ko po kayong tanungin ang tanong ko po kanina. Naranasan niyo na po bang mawalan ng pasensya dahil sa kahinaan po ng iba? Kung yes po ang sagot, ang utos po sa atin, ang obligation po natin ay magtiis. Magagawa po natin ito sa tulong ni Kristo. Naiisipin natin na si Jesus Christ nga nagtiis para po sa atin. Therefore, tayo din. At gayon din po, tingnan po natin ang salita po ng Diyos na magbibigay po sa atin ng knowledge to endure and knowledge to encourage. Kaya po ang hamon po natin ngayon pong hapon, dahil tayo pong lahat ay may obligasyon na pagtiisan ang ating kapatid sa kanilang kahinaan. Mga mananampalataya,
gayahin po natin si Kristo. At basahin po natin ang kanyang salita upang makapagpatuloy kahit na mahirap. Mahirap magtiis. Nawa po mga kapatid, matagpuan po tayo ng Panginoon sa loob po ng ating pong church na may harmony at unity, nagmamahalan at nagkakaisa sa tulong ni Kristo. Tayo po tumayo pong lahat at manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo pong salita. Panginoon, totoo po na kami po ay niligtas mo, binigyan mo ng bagong puso, binigyan mo po kami, Panginoon, ng puso na malambot sa inyo pong salita, puso na sumusunod sa inyo, at minamahal si kapatid. Pero Panginoon, kuminsan hindi perfect yung love po namin. Kuminsan, Panginoon, ay nagkakasala po kami. Panginoon, patawarin niyo po kami. Lord, may mga kapatid na kailangan po naming pagtiisan, maybe because of the preference. Maybe, Panginoon, dahil po sa mga unreasonable na pinapagawa po sa amin. Pero Lord, panalangin ko po na wag po kaming magsimula, Panginoon, ng gulo at away. Kung hindi po, Panginoon, panatilihin namin ang pagkakais at pag-ibig sa loob po ng iglesia. Dalangin ko, Lord, na tulungan mo po kami maging pagpapala din sa amin pong mga nakakasalamuha sa loob ng church. Na ang goal namin, mabigyang lugod sila, unahin sila para sa kanilang kabutihan at ikalalago. Mga kapatid, hindi po maganda na nakikinig po tayo ng God's Word pero wala po tayong pagtugon na gagawin. Maybe wala ka pang pinagtitiisan ngayon. Pero ipanalangin po natin ang ating po mga sarili. Na tayo po, mga kapatid, ay maging handang magtiis kapag po yung iba ay mahina po sa atin. Hiningan ko po ang mga musician po natin sa ilang sandali, bigyan po tayo ng ilang sandali. Mag-pray po tayo habang tumutunog po yung ating pong music. Ama, marami pong salamat sa amin pong napag-aralan. Tulungan mo kami, Lord, na ma-pursue po namin ang maayos na relasyon at magandang relasyon sa loob po ng iglesia. Dalangin ko, Lord, na pagpalain mo po kami sa aming pong prayer time, tapangin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dako po tayo sa ating pong prayer. Po, salamat po Brother James sa God's Word. Talagang kailangan po natin. Salamat sa salita ng Panginoon na tulong po sa atin upang magkaisa po tayo at magtiisan sa bawat isa.